Hi guys! Happy New Year and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng ginisang giniling without using any tomato sauce. So ang gagamitin natin instead of tomato sauce is pure kamatis or tomato. So first, unahin muna natin yung sibuyas, then yung bawang kasi isusutay natin siya until mag-golden brown. Then next is the tomato or yung kamatis. Then, ito lang yung kamatis na meron kami, kaya ito na lang yung nilagay ko dyan. Pero, more kamatis, mas masarap. Yes. Dahil hindi nga tayo gumamit ng tomato sauce, kaya mas masarap siya kapag mas maraming kamatis. Kumbaga, yun yung nagsisilbing parang sauce niya. So, kapag medyo malambot na siya, pwede nyo na siyang durug-durugin. And then, after that, i-mix-mix nyo lang siya, then ilagay nyo na yung giniling kapag medyo nadurog na siya. And disclaimer lang guys, I'm not a chef, I just love cooking and baking. Yeah. Then, halu-haluin nyo lang din yung giniling, then durug-durugin nyo siya, as in yung parang maghihiwa-hiwalay na siya. And then, antayin nyo siya magmantika or sizzling ba. Yan. Pagka nag-sizzling na siya or nagmantika na siya, halu-haluin nyo siya. Then, yung mga namumuong giniling, durug-durugin nyo lang para maghiwa-hiwalay sila kasi, diba? Para maging even yung itsura nila. Para at least, mas maganda siya tingnan. Then, once na okay na yung mga giniling natin, pwede nyo na siyang timplahan. Yan, lagay ko dito is soy sauce. Yan. Tinitimplahan ko na siya. Tapos, ihalo-halo lang siya. Yan, i-ano nyo lang siya para as in kumalat yung flavor niya. Tapos, kayo na bahala kung gaano kadaming sauce yung gusto nyo. Depende yun sa panlasa nyo. Pero itong sauce na ginamit ko or yung soy sauce, hindi siya ganun kaalat. Yung brand na gamit ko. Then, onting water. Kasi syempre, kailangan nyo maglagay dyan ng gulay later. So, at least masipsip pa ng gulay nyo yung water dyan. At least maluto siya. Tapos, papakuluan lang natin siya saglit. Then, maya-maya, ito na natin nilalagay yung vegetable. Syempre, titimplahan din natin yun ng mga pampalasa. Like yan, yung nilalagay ko, yung cubes na yan, pork cubes. Dinudurog ko din siya, then hinahalo ko siya. Hindi ko siya, yung iba kasi hinayaan lang kasi syempre madudurog din naman daw. Para sa akin, dinudurog ko na siya agad, tapos hinahalo. Halu-haluin lang natin siya. Then, lagyan natin siya ng konti pang water. And then, antayin natin siyang kumulo ulit. Yan. Pagka kumulo na siya, hugasan natin yung vegetables natin. Then, after natin mahugasan na maayos, ilagay na natin siya sa pot or sa pan kung saan kayo nagluluto. Yung ginamit kong vegetable is carrots and potato. Ayan. Ganyan kaliliit yung mga hiwa ko sa kanila. Hindi lang pantay-pantay kasi hindi ako ganun kagaling maghiwa. Then, after mo ilagay yung mga vegetables, halu-haluin mo siya. Then, kapag okay na, nahalo mo na siya na maayos, then, magtitimpla na tayo ng
asin or maglalagay na tayo ng asin dyan sa ulam para magkaroon siya ng lasa. Pero yung tamang asin lang, huwag na super alat. Tansya-tansyahin nyo na lang kasi tansya-tansya lang din naman yung ginagawa ko dito. Actually guys, pwede nyo din siyang lagyan ng paminta or ng pepper. Pagtapos yung lagyan ng paminta at isin, pwede nyo siyang halo-haluin para as in kumalat yung flavor or maging even ba yung lasa. Actually guys, naglagay din ako dito ng oyster sauce. Hindi ko lang alam pero parang lagi ko na itong ginagamit. Parang mas sumasarap siya kapag may oyster. Para lang sa akin na. Kakaroon siya ng ano yun, yung nadadagdagan yung flavor niya. Parang ganun. For me lang naman yun. Ewan ko lang sa inyo. Pero, yan yung mga nilagay ko. Tapos, antayin lang natin siya maluto. And once okay na siya, pwede nyo na siyang iserve while it's hot. Tapos, syempre, hindi ko alam kung mauubos to. Pero, may natira nito after nun. Nung kinain namin to, may natira. Then, yung natira, pwede nyo siyang iluto sa itlog. Masarap siya. Gawin nyo siyang tortang giniling. So, that's it. Thank you for watching.